makasaysayan at hinding-hindi makakalimutan. Ito ang eksaktong salita upang ilarawan ang naganap na Living Like Jesus Worldwide Prayer na may temang The Fire of Apostolic Revival. At dahil hindi ito makakalimutan, ating balikan ang mga dakilang pangyayari dito. Panoorin ito. Ilang araw na ang nakalipas nang maganapang isang apostolic, prophetic, and spirit-led prayer gathering na kung saan nagsara ang impyerno at nagbukas ang pintuan ng kalangitan para sa kasagutan ng lahat ng naipanalangin. Ang mga Living Like Jesus people mula Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at abroad ay nagkatipon para tumugon sa panawagan ng Diyos. Sila ay nagkaisa mula sa puso para sa maapoy na pananalangin na sinamahan ng pag-aayuno. Kaya naman, langit sa lupang karanasan sa pananalangin ang nangyarit na ganap. Narito nga ang 7 pangyayaring tsak na tumatak sa bawat mga nakiisa dito. Number 7. Preparation. Mula nga sa pag-aayos o pagsiset up na talaga nga namang kitang-kita ang makalangit na itsura ng lugar kung saan nanalangin ang mahigit 1,000 Living Like Jesus people hanggang bago magsimula ang dakilang pananalangin ay damang-dama nga sa lugar ang pagbalot ng kaluwalhatian ng Diyos, kaya naman preparation pa lamang talagang nakakapanabik na. Number 6. Celebration of Praise. Napakasaya nga nito dahil isa ito sa nagselyo ng 100% tagumpay dahil sumagot ang Diyos sa pananalangin ng 2 araw kasama ng pag-aayuno na siguradong tumapos sa lahat ng gawa ni Satanas mula sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Number 5. Worship. Sa pagsamba pa nga lamang ay talagang bumaba na ang makapal na presensya ng Banal na Espiritu Santo sa lugar ng Inares Center, Antipolo City, kung kaya't worship pa lang ay spirit-filled na ang mga mananalangin at syempre, hindi rin makakalimutan ang mga makalangit na awiting inawit ng mga Living Like Jesus worshipers. Number 4. Living Like Jesus Revelations. Hinding-hindi ito mawawala sa kahit anumang gawain ng ministeryo. Ang mga makapangyarihang kapahayagan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Apostol Renato D. Carillo, kasama ng God's End Time Mighty Deliverer na si Prophetess Elena Ga Carillo. Sa naganap ng indescribable worldwide prayer and fasting, isang makalangit na kapahayagan patungkol sa pananalangin ang binitawan ng mga lingkod ng Diyos kung saan nagdala sa lahat ng nakiisa sa mas mataas na antas ng karunungan at kaalaman patungkol sa totoong pananalangin kagaya ng ating Panginoong Hesus. Number 3. Outpouring. Isa ito sa kaabang-abang sa mga gawain ng ministeryong isinilang sa pananalangin. Ito ay ang bawat pagbaba ng matinding pagdalaw ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa naganap na dakilang pananalangin sa Inares Center, bumagsak nga ang uncontainable glory and power of the Holy Spirit kung kaya't hindi lamang lunod sa pananalangin ng mga anak ng Diyos, kundi langit sa lupa ang kanilang naranasan sa pagtayo ng lingkod ng Diyos sa pulpito. Kasabay nito ay ang mga propesiyang naibaba sa lahat ng nakiisa, lalong-lalo na sa mga kabataan. Number 2. Powerful Spiritual Warfare. Buong tapang na hinarap ng mga mighty armies of God o mga Living Like Jesus intercessors kasama ng mga mandirigmang anghel sa pangunguna ng Diyos mula sa buhay ni Apostol Renato D. Carillo ang isang kakaiba at napakatinding labanan sa espiritual na naganap sa kalawakan mula unang araw, lalong-lalo na sa huling araw ng Living Like Jesus Worldwide Prayer. Hindi lang basta spiritual warfare ang nangyari dahil sa labanang ito ay natuldukan na nga ang lahat ng plano at gawa ng dyablo at mga demonyo sa Body of Christ, sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Galing po ako sa Sharjah, United Arab Emirates. Talagang hindi ko makontain yung nararamdaman ko. Talagang yung presence ng Lord, sobrang taas talaga. Habang nasa presence po tayo po ng Lord, nakikita ko po yung sarili ko po nananalangin na kahit po saan tayo magpunta ay nananalangin po tayo. At habang nasa presence nga po ng Lord, sobra po yung pag-ibig na nadadama po natin. At habang nararanasan po natin yung pag-ibig ng Lord, nararanasan din po natin yung pag-ibig po natin sa mga kaluluwa. Kahit ayaw mo nang umiyak, pero tumutulo pa rin yung luha sa mga mata mo na hindi mo talaga mapigilan yung mga luha na bumabagsak habang mga nagpipray ang mga intercessor at ramdam mo na dinidinig talaga ng Lord yung mga bawat pananalangin na yan. Halos po na hindi po siya makontain sa grabe pong presence ng God the Holy Spirit na ibinalot po sa katawan ko. Kaya yun po napakaganda, napakasarap at
napagagaan sa pakiramdam pagka puspos ko pala ng Espiritu Santo na pinoured out ng Lord sa araw na ito. Grabe, napakadakilang first time ko naranasan yung warfare na sama-samang pananalangin at makikipagdigma sa kaaway, which is ramdam na ramdam ko na hindi ko mapaliwanag kasi kasama mo ang Lord. Dakila nga po yung pinangyari. Kitang-kita po na lahat po ng Living Like Jesus people na nandito po sa Inares Center ay united po sa pagpuksa ng gawa ng Diablo. Kitang-kita na lahat ng tao na nakaupo ay talagang gumagalaw, nag-speak in tongues, at kitang-kita ang power ng Lord sa pamamagitan ng buhay natin. Dahil talagang pinagalaw ang authority ng Lord na meron tayo. Kami po ay galing ng Canada, kami po ng kapatid ko. Instrumentals pa lang yung naririnig ko mula dun sa labas. Grabe na yung kilabot, grabe na yung presensya ng Lord na bumabalot dun sa lugar, sa labas pa lang. At nung nakapasok na, dun ko rin na-confirm na sabi ko, ito pala yung sinasabi ng bawat rating sa ministeryong ito at sa bawat gawain ng Jesus is Our Shield na ganun na lang yung presensya ng Diyos, na ito yung kinaibahan mula sa ibang fellowship, sa ibang relihiyon, sa ibang grupo. Kaya nagpapasalamat po ako sa unang-una sa Lord na siyang nag-provide, na siyang gumawa ng paraan, na siyang nagtrabaho para makarating kami dito, maranasan ang kakaibang naranasan naming magkapatid. Sulit po yung mga sinakripisyo po natin kasi po wala nga pong kabayaran anumang experience na naranasan natin dito. Basta iba yung kagalakan na hindi mababayaran ng kahit anong pera o salapi man. Sobrang, sabi nga po ni tatay, one of a kind, unique. Kaya hindi ko siya pwedeng ipagpalit po kahit anumang bagay. Number 1, intercession. Hinding-hindi ito makakalimutan dahil dito nakita ang isang uri ng pananalangin siguradong may sagot mula sa Diyos. Pananalangin magdadala sa church sa matagal na nitong hinihintay na Holy Spirit invasion at last and greatest apostolic revival. Mula sa weeping, groaning, travailing at prevailing prayer, lahat na ito ay naganap sa nasabing prayer gathering. Ilan nga sa mga naging prayer items sa worldwide prayer ay ang bansang Pilipinas, Worldwide Harvest of Souls, Holy Spirit Invasion, Apostolic Revival, at Family Package Salvation. Isang mataas na antas at karanasan nga sa pananalangin ang bumaba sa lahat ng nakiisa na hindi kayang bayaran ng kahit na anumang halaga ng salapi. Isang uri ng pananalangin magliligtas ng bawat barangay, syudad, munisipalidad sa bansang Pilipinas patungo sa buong mundo. Pananalangin magdadala sa mas mataas na uhaw sa Diyos upang humingi sa Kanya para sa pagkalat ng apoy ng Apostolic Revival at sa pagiging kawangis at katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Aminin, hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa ating buong pagkatao ang karanasan sa naganap na sama-samang pananalangin at pag-aayuno siyang siguradong hindi makakalimutan. Pananalangin magpapalaganap ng apoy ng Apostolic Revival sa buong body of Christ sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. For truly, prayer fuels the fire of Apostolic Revival. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.